Isang pagpalang araw sa ating lahat. Ako po si Zarina Escalama at yung ilalahat yung tunan para sa daily devotion na pinamagatang um, pinamagatang pumirma ka na ba para sa iyong kaligtasan. So yung concept is body of Christ, then ang scripture is Romans chapter 12 verse 45 na sinasabi, "For just as each of us has one body with many members, and these members do not all have the same function. So in the Christ we, taught many, form one body, and each member belongs to all to the others." Tagalog, kung paano ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at magkakaibang gawain ng mga ito, gayon din naman, kahit na tayo marami, nabubuo tayo sa isang katawan ni Jesus Christ, at tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. So yung katularan ngayon is number 1, the blood rescues us from the wrath of God. So we need to say, ang dugo ni Jesus Christ, yung blood ni Jesus Christ, ay nagligtas sa atin mula sa parusa at galit ng Panginoon Diyos dahil sa ating kasalanan. Ang blood ni Jesus Christ ay nagsisilbing kapalit o atonement para sa ating mga makasalanan. So the blood rescues us from the wrath of God. Second, the blood reconciles all things back to God. So yung blood ni Jesus Christ ay nagdala ng kapayapaan sa pagitan ng tao at ng Diyos. Dahil sa dugo ni Jesus Christ, ang lahat ng pagkakahiwalay dulot ng kasalanan ay naayos. At nagkaroon tayo ng pagkakataon na maipag-ugnay muli sa Diyos. So the blood reconciles all things back to God. And number 3 is, the blood recovers our value. So meaning to say, ang blood ni Jesus Christ ay nagpatunay ng ating halaga sa mata ng Diyos. Bagamat tayo makasalanan, itinuring niya tayong mahalaga at may halaga sa kanyang mga mata dahil sa sacrifice ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo. So the blood recovers our value. So bilang application po, number 1, meditate on our great deliverance. So meaning to say, maglaan tayo ng oras upang magnilay-nilay sa kaligtasan na natamo natin sa pamamagitan ng blood ni Jesus Christ. Isipin natin kung gaano kalaki ang sakripisyo at kung paano na tayo niligtas mula sa kasalanan at galit ng Diyos Ama. So bilang followers, bilang natubos, magdasal tayo at magpasalamat sa Diyos sa kanyang sakripisyo na nagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. So meditate on our great deliverance. Next, bask in the overwhelming love of God. So dito, sinasabi na magpakasawa sa pag-ibig ng Diyos na ipinakita niya sa pamamagitan ng pagpapadala ng anak upang mabuhay sa buhay para sa atin. Huwag kalimutan kung gaano tayo kamahal ng Panginoon Diyos. So, mag-isip tayo, mag-isip na mga magulang na handang magsakripisyo ng lahat para sa kanilang anak. Ang Diyos, sa pamamagitan ni Jesus, ay nagpakita na higit pa roon. So, bask in the overwhelming love of God. And lastly po is, talk to someone today about the blood of Christ. So, ibahagi natin yung magandang balita sa kaligtasan ng iba, sa iba. Ikwento natin kung paano ang blood o dugo ni Jesus Christ ay nagbigay ng bagong buhay at pag-asa sa atin, sa iyo. At kung paano ito nakapagbigay ng kapayapaan at kaligtasan sa kanila. So, sabihin sa kaibigan natin o kakilala natin, nais ko lang na ikwento na kung paano ko binago ni Jesus Christ, ng dugo ni Jesus Christ, at kung paano ito nagbigay sa akin ng bagong buhay. Yung ganyan ba? Parang testimony, pero parang testimony siya na kung paano ka binago ni Jesus Christ through His blood. So, talk to someone today about the blood of Christ. So, ayun lang ang daily devotion namin. May share sa iba at siya yung ma-apply sa ating buhay. Thank you po sa pakikinig at